guys! So for today's video is aalamin natin kung ano nga ba ang banaag at sikat ni Lope Casantos. So, simulan na natin. Mga lathalaing hingil sa kalinangan at sining tungkol sa akdang ito ni Lope Casantos. Ito ang nagbibigay daan para maisulat ang iba pang mga nobelang nasa wikang Tagalog na may pinagsanib ng mga paksang hingil sa pag-ibig, pangkabuhayan, at makatotohanan at gumagalaw na katayuan ng lipunan. Bagamat isa ito sa pinakaunang mahabang salaysayin sa Pilipinas na nakaantig na damdamin ng lipunan. Sinasabi na naging mapukaw, kasiglahan din ito ng kilusang hukbalahak o hukbo ng mga bayan laban sa Hapon. So, ano nga ba ang banag at sikat? Ang banag at sikat daw ay isa sa mga sinaunang mahabang salaysayang pampanitikan na isinulat ni Lope Casantos sa wikang Tagalog noong 1906 bilang isang aklat na tinaguro ang Biblia ng mga manggagawang Pilipino. Umiinig ang mga dahong ng nobelang ito sa buhay ni Delpin, sa kanyang pag-ibig sa isang dalagang anak ng mayamang nagmamay-ari ng lupa. Habang tinatalakay ni Lope Casantos ang mga paksang panlipunan, ang sosyalismo, kapitalismo, at mga gawain na nagkakaisang samahan ng mga liping manggagawa nasa wikang Ingles. Sino nga ba si Lope Casantos? Si Lope Casantos ay ipinanganak noong taong Setyembre 25, 1879 hanggang Mayo 1, 1963 ay isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog noong kanyang kapanahunan sa simulan ng ika-1900 taon. Bukod sa pagiging manunulat, isa rin siyang abogado, kritiko, lidebero, at itinuturing na ama ng pambansang wika at balarila ng Pilipinas. So, nang pilitin daw si Pilipin ng kanyang ama na umuwi sa kanilang bayan, siya'y sumunod. Subalit, itinuro niya ang mga kasama sa bukid at sa mga katulong sa bahay ang kanilang karapatan sa galit ng ama. Siya'y pinalayas at itinakwil bilang anak, di ba? Nagbalik siya sa dating pinapasukan sa Maynila at hinikayat si Tentay na pumisan sa kanya kahit di kasal, sapagkat tutol siya sa mga seremonyas at lubos na naniniwala sa malayang pag-ibig. Si Delpin ay hindi anarkista kundi sosyalista. Grabe naman pala, 'di ba? Hindi pala anarkista si Delpin. Ano siya, sosyalista. Ang ano lang pala dito, ang anarkista lang pala si Felipe. Samantala, nagliwal ng isang sanggol na lalaki si Meni sa pagnanais na magkahanda ng isang salo-salong binyag ng kanyang anak. Susog sa mga kaugalian, si Meni ay nagsangla ng kanyang hikaw. Sa kabila ng pagtutol ni Delpin sa lahat ng karangyaan, ang ninong sa binyag ay si Felipe na hindi lamang makatanggi sa kaibigan, subalit kontra rin sa seremonyas ng pagbibinyag. Bilang anarkista ay laban siya sa lahat ng formalismo ng lipunan. Sa karamihan ng mga pangunahing dumalo, kung bidado't hindi ay kamuntik ng kulangin ang handa nila Delpin. Salamat na lamang at ang kusinero ay marunong ng mga taktikang na nagsasagip sa gayong pangyayari. Para sa feminismo naman, yung mga papel at pakikibaka ng kababaihan. Sa panahong inilathala ang nobela 1904 to 1906, ang mga babae ay nakakulong sa tradisyonal na papel bilang mambahay at ina. Halimbawa, si Meni ay inilaan na maging asawa ni Delpin at gawa ng gawain sa bahay, habang si Huli ay nakatuon sa pag-aalaga ng kanyang pamilya. Bagamat may tradisyonal na papel, may mga tauhang babae na nagpapakita ng lakas at pagtataguyod ng pagbabago. Si Huli, halimbawa, ay nagtrabaho para tulungan ang kanyang pamilya at hindi lamang umasa sa lalaki. Si Meni naman ay nagpakita ng pag-iisip at pagpapasya ng sarili
lalo na sa kanyang relasyon kay Delphine at sa kanyang paniniwala sa katarungan. So, ang salin sa Ingles na pamagat ng Banag at Sikat, kumakatawan sa katagang mula sa maagang pagbubukang liwayway hanggang sa ganap ng pagkakalat ng liwanag ng araw o ang From Early Dawn to Full Light na nagmula sa isang pagsusuri ni na Patricia N. Abinales at Donna J. Amoroso. So ngayon guys naman ay dadako tayo sa tinatawag nilang konklusyon ng Banaag at Sikat or yung tinatawag din nating buod ng panitikang ito. So ano nga ba ang Banag at Sikat? Ang Banaag at Sikat ay lumiligid sa mga adhikain at paninindigan ng dalawang magkaibigang sina Felipe at Delphine. Si Felipe ay isang anak ng isang mayamang presidente ng isang bayan sa Silangan dahil sa kanyang pagkamuhi sa mga paraan ng pagmapapayaman ng kanyang ama at kalupitan nito sa maralitang kasamaan sa bukid at sa mga utusan sa bahay ay tinalikdan niya ang kanilang kayamanan. Pumasok na manggagawa sa isang palimbagan at nanligaw sa isang maralita ngunit marahil na dalaga. Si Tentay yon, yung parang niligawan ni Felipe. Samantala, siya ay nakatira sa isang bahay na amang kumpil na si Don Ramon sa Maynila. Talia ay naibigan ng isang abogado. Si Madlang Layon naman ay kasal na, ay nakapangarangal at nakapaggastos isang bagay na para kina Felipe at Delphine ay halimbawa ng kabukulan ng sistema ng lipunan na pinangyayarihan ng mayayamang walang kapakararakan kung lumustay ng salapi samantalang libu-libong mamamayan ang salat na salat sa pagkain at sa ibang pangunahing pangangailangan. Nais daw ni Felipe ang maagang pagtamo sa kanilang layunin. Sukdang ito'y daanin sa marahas na paraan. Samantalang ang hangad ni Delphine ay dahan-dahang pag-akay sa mga tao upang mapawi ang kamangmangan ng masa at kasakiman ng iilang mayayaman at sa pamamagitan ng gradual na pagpasok sa Pilipinas ng mga simulain ng sosyalismo. Si Don Ramon ay may dalawang anak na dalaga at isang anak na lalaki. Ngunit may asawa na yung lalaki. Ang mga dalaga si Natalia at Manny. Si Talia ay naibigan ang isang abogado, si Madlang ay tungo tayo sa mga teoryang ipinasok natin dito sa Banag at Sikat. Unang-una na dyan yung ekokritisismo at yung feminismo. So, sa ekokritisismo, yung ugnayan ng tao at kalikasan. So, ang kalikasan ay hindi lamang tagpuan, kundi isang mahalagang elemento na naglalarawan ng buhay at pakikibakan ng mga tauhan. Ang lupain, tanim at kalikasan ay nagsisilbing batayan ng kanilang kabuhayan, lalo na ang mga magsasaka tulad ni na Delphine at Felipe na umaasa sa ani para mabuhay. Paglabag sa kalikasan bilang bahagi ng pagsasamantala ay tungo tayo sa mga teoryang ipinasok natin dito sa Banag at Sikat. Unang-una na dyan yung ekokritisismo at yung feminismo. So, sa ekokritisismo, yung ugnayan ng tao at kalikasan. So, ang kalikasan ay hindi lamang tagpuan, kundi isang mahalagang elemento na naglalarawan ng buhay at pakikibakan ng mga tauhan. Ang lupain, tanim at kalikasan ay nagsisilbing batayan ng kanilang kabuhayan, lalo na ang mga magsasaka tulad ni na Delphine at Felipe na umaasa sa ani para mabuhay. Ang mga may-ari ng lupa o yung tinatawag na hasyendero ay ginagamit ng kalikasan bilang kasangkapan ng pagsasamantala. Sila ay nagpapahirap sa mga magsasaka na magtrabaho ng walang sapat na sahod na nagreresulta sa labis na pagsasamantala sa lupa at pagkawasak ng kalikasan. Halimbawa, ang walang pigil na pagsasaka ng walang pag-iingat ay maaaring magpahina sa lupa, ngunit walang pakialam ang mga may-ari dahil ang kanilang interes ay lamang
lamang sa kita. So, sinasabi nga na ang mga paraan daw ni Don Ramon sa pagpapayaman is yung kanyang mababang pagtingin sa mahihirap at ang pag-api niya sa mga pinamumunuan ay nakapagdadalubha sa pagkamuti ni Felipe sa lahat ng mayaman at ipapatibay sa kanyang pagiging anarkista. Pinapangarap din ni Felipe na isang araw ay mawala ang mga hari, punong bayan at alagad ng batas. Ang lahat ng tao ay para magkaroon na ng pantay-pantay at pagtatamasan ng lubos ng kalayuan at patas na ginhawa sa buhay. Si Manny daw ay nagtiis sa buhay maralita sa bahay na pawid na tahanan ni Delphine. Paminsan-minsan kung mahigpit ang pangangailangan, nagbibili siya ng mga damit o nagsasanla ng kanyang mga alahas noong dalaga pa ito. Ito'y labis na din na naramdaman at ikinahiya ni Delphine at ng kanyang ate. Subalit, wala namang silang maitakip sa pangangailangan. Simula, si Manny ay dinadalaw ng dalaw niyang kapatid, lalo na si Talia, at pinapadala ng pera at damit. Subalit ang pagdalaw ay dumalang ng dumalang, hanggang tuluyang mahinto ay gayon din ang ipinapadalang tulong. Samantala si Don Ramon, sa laki ng kanyang kahihiyan sa lipunan dahil sa kalapastangan ng ginawa ni Manny at ni Delphine, ay tumulak patungong Hapon, Estados Unidos at Europa kasamang isang paboritong utusan. Wala na siyang balak bumalik dito sa Pilipinas. Nakalimutan niya yung pagwasak na nagawa niya sa karangalan ng maraming babae na kanyang kinasama. Ang tanging nagtanim sa kanyang isip ay ang pagkalugso ng sariling karangalan sa mata ng lipunan dahil sa kagagawan ni Manny. Sa tulong daw ni Felipe noong ito'y nakatira sa bahay ni Don Ramon, nakilala at naibigan ni Delphine si Manny. Oh my God. Si Don Ramon tutol sa pag-iibigan ni Delphine sa kanyang anak dahil ito'y maralita at ikalawa pa dahil tahasang ipinahayag nito ang kanyang pagkasosyalista sa isang pag-uusap nilang dalawa sa paliguan sa Antipolo. Ang pagputol ni Don Philip ni sino nga to, si Don Ramon, wala nang nagawa, nakapangyari ang pag-ibig hanggang sa magbinhi na ang kanilang pagmamahalan. Nang mahalata na ni Talia at ni Madlang Layon ang kalagayan ni Manny, hindi nila ito pinaglihim kay Don Ramon. Nagalit si Don Ramon, sinaktan nito si Manny at halos patayin. Sa amuki ni Madlang Layon, pumayag si Don Ramon na ipakasal si Manny kay Delphine. Subalit, nagpagawa ng isang testamento na nagiiwan ng lahat ng kayamanan sa dalawa niyang anak. Si Manny ay hindi pinagmanahan. Hep hep hep! Kung akala mo'y tapos na tong video na to, ay diyan ka nagkakamali kasi meron pang isang nobelang akda na susuriin natin dyan pagkatapos ng mensaheng ito. Oo, ako yan. At kung marami nagtataka kung ba't andyan ako sa sitwasyon na yan. At ngayon samahan niyo ako alamin kung bakit andyan ako sa sitwasyon na yan. Ngayon samahan niyo ako na mag-react sa ating nobela na pili natin na Detective Voice of Masangkay, ang mangkukulam sa gawa ni Bernardo Hapin sa Astrillo. Ang makikita natin, ito yung unang part ng libro ang nagawa niya at ang pangalawang nagawa niya rito ay ito naman ang part 2 ng kwento, ang Closed Door Mystery ng Detective Voice of Masangkay. Pero kilalanin muna natin kung ano ba ang kasaysayan ng manunulat natin na si Bernardine Hapin Sastrillo. Ayan, makikita natin dyan sa likod ng libro, meron kasing informasyon dito nakakalap. At base rin sa nahanap din natin sa internet na si Bernardine Hapin Sastrillo ay isang manunulat, mandudula at minsan tagagawa ng pelikula. Isa siya sa mga writing fellow sa IAS National Writers Workshop noong 2015. Naging Virgin Lab Fest Writing Fellowship naman siya noong 2014 at Kabanata Youth Adults Writer
writer workshop noong 2014. Ngayon, ano kaya ang paraan ng pagsusulat ni Bernalyn Hopkins Castrillo? Mukhang mahilig siya sa pagsulat ng young adult slash children's literature na makikita natin dito sa nobela natin dito. At meron isa siya at yung libro na ito ay para siyang teen mystery adventure na may pagka-nostalgic sa pagiging batang 90s. Kumbaga, para sa akin tong libro na to ay parang hangong-hango sa Japanese anime na Detective Conan, kung napapanood ba 'yon. At ang gamit sa personal na karanasan niya ay batang 90s kasi ganyan. Kaya nagiging relate o puno ng alaala sa kanyang kwento, nostalgic writing. Pansin natin sa intro ko kanina, meron akong 2 libro, pero ang unang mas papansinin natin ay yung unang gawa niya, ang Detective Boys of Masangkay, Ang Mangkukulam. Ano nga ba ang buod nito? Meron 3 magkakaibigan dito na magkakaparehas din ng pangalan. Kaya ang papangalanan natin sila sa alias nila na Uno, 30 at Junior. At yung 3 magkakaibigan na yun ay hangad nila o nangangarap sila maging detective, kumbaga sa paglaki nila. Kaya gumawa sila ng isang grupong pangalan DBM o makikita natin dito sa pamagat na Detective Boys of Masangkay. Kung saan ay ang unang-unang goal nila dito, unang-unang layunin nila ay masolba ang mga mystery at mga problema sa kanilang barangay, sa barangay Masangkay. Kung saan mayroong na uulat dito, mayroong nagre-report sa kapulisan nila sa barangay Masangkay na mayroong nawawalang mga damit, nawawalang alagang hayop, at nawawala rin ang tao. Yung 3 yun ay may mga kanya-kanya silang mga skills o mga forte nila na ginagamit nila bilang kid detective o mga detectives, ganyan. Ang gusto lang naman nila ay makatulong at masolba ang mga misteryo sa mga nawawalang bagay at tao sa kanilang barangay. Pero hindi sila, ang mga tao doon na mga matatanda ay hindi naniniwala kasi mga bata lang sila. Walang naniniwala, walang nagtitiwala sa kanila. Pero nakita rin sa kanilang 3 na hindi sila huminto na tumulong. Kumbaga, mas lalo silang nag-excite, may fire sa kanila na at mas eager pa sila na masolba ang mystery. At sa dulo ng storya ay ang DBM o Detective Boys of Masangkay ang nakasolba ng lahat sa kanilang barangay. At pinakita nila sa mga tao na mali ang pagtingin sa kanila. Kahit sa mga matatanda kasi na bata lang sila na puro laro at mga makukulit. At laging curious sa mga bagay-bagay. Yung 3 magkakaibigan yun ay pinakita sa barangay nila at sa mga magulang nila na kahit bata lang sila ay kaya nilang gawin yung mga kaya ng mga matatanda. Alamin natin kung anong klaseng uri ng katha ang pasok dito sa storya natin. Ang pasok dito para sa akin ay ang pangkatauhan dahil mas nangingibabaw ang nobela sa mga tauhan. Pasok na pasok dito dahil unang-una pa lang sa mga 3 bida natin, sina Uno, si 30, si Junior. And alamin naman natin yung elemento ng katha. Umpisa natin sa tauhan. Papakilala natin yung 3 magkakaibigan na bida sa storya natin dito. Unang-una si Michael Sales o kilala sa Uno. Siya, pagka-describe kasi sa kanya ay siya yung leader ng grupo kung saan ay siya daw ang pinakamatalino sa klase nila, ganyan, at siya yung siya yung strategist at leader ng grupo. Pangalawa naman si Junior o si Michael Santillan Jr. Bakit nga ba Junior ang natawag sa kanya? Dahil ang tatay niya kasi ay ang hepe ng kapulisan sa barangay Masangkay. At isa sa mga facts natin dyan ay si Junior ay isa kauna-unahan atang black belt sa taekwondo sa barangay nila. Bakit nga ba? Dahil ang papa niya kasi si Michael Santillan Sr. ay chief of police sa barangay Masangkay. At ang pangatlo naman si 30. Si 30 naman ay anong ba mga describe natin sa kanya? Ay may pagka-artista daw ang mukha niya. Kumbaga sa school nila, sa mga activities, sa mga role play, dulaan, ganyan na
lagi siyang napipili sa role ng prinsipe, ng hari, mga ganyan. Kumbaga, good lookings. Kaya yun ang nabubuo sa tatlong taon natin. At ngayon dako naman tayo sa supporting characters o sa mga pang-suporta ng mga characters sa storya. Ang unang-una dito, si Mian. Sino nga ba si Mian, itong babaeng to? It, isa siyang chinita at batang babae na matalino din sa tatlo. Matalino kaysa sa tatlong tauhan natin. Kumbaga, malalaman natin mamaya sa pagkakahati-hati ng storya kung paano pumasok si Mian dito. Kaya ng kasukdulan naman sa story ay nalaman ng tatlo at ni Mian din ang tatay pala niya. Ang tatay ni Mian ang nagkidnap sa kapatid ni Mian na si Melvin. Pero sabi kong pagkakalala ko rito sa story ay umiiyak yung kapatid ni Mian na si Melvin na ayaw niyang lumayo kapag hindi kasama ang ate niya. Nakaka-touch naman na so dahil doon na nalaman ng katotohanan kasi kung babalikan natin ng onte, pulis yung tatay nila Mian at ni Melvin na noong panahon na huli na nadawit ata siya sa sindikato nung nagtatrabaho siya bilang pulis na hahantingin siya. So dahil doon napapansin natin na palipat-lipat sila ng tinitirahan. Kumbaga pang ilang beses na nila lumipat at pinakahuli na siguro yung paglipat nila sa Barangay Masangkay. Ano ba masasabi ko sa buong storya ng librong ito? Para sa akin, ang daming plot twist. Yung isa na doon ay hindi pala si Aling Binang yung mangkukulam. Tapos, inakala rin na yung pagkidnap pala sa kapatid ni Mian, yung tatay niya. Plot twist din pala yun. Akala na biglang nawala kagagawa ni Aling Binang na binabansagan siyang mangkukulam. Naman tayo sa pag-analisa ng nobela natin dito gamit ang mga teoryang papanitikan na nabunot sa atin. Sa akin at sa partner ko naman ang nabunot sa kanya ay feminismo at postmodernismo. At sa akin naman dito ay ang semiotika at eco-criticismo. Para sa akin, ang nakikita rito, unang-una ay semiotika dahil mayroong mga palatandaan at simbolo. Unang-una rito, pagtukoy natin sa karakter na si Kulot. Kasi kulot yung buhok. Kung sa signify, literal na signifier, kahulugan, o literal na kahulugan o sign. Bali, yung buhok niya kasi kulot, ganyan. Pero pag signify, konseptong pinapaiwatig na inaasar ng tatlong bida natin dito, tatlong detective voice na yung kulot salot, ibig sabihin, yun nga, kung sa katagan ng kulot salot, kumbaga pag kulot yung buhok mo, parang di katanggap, salot ka sa lipunan, kumbaga, ganyan. Pangalawa naman, ang pasok dito na teora na para sa akin sa pag-analisa ay postmodernismo. Bakit nga ba postmodernismo? Kasi itong libro to ay gawa to way back 2013. Kumbaga ay parang nasa moderno na rin tayo noon. Kumbaga sa kanyang pagsulat ay may nostalgic pero may pasok din dito na pang-modern. Unang-una ay yung kwento ay tungkol sa isang mangkukulam. Pero sinuri ng mga bata gamit ang lohika, ebidensya at investigasyon dahil doon ay malinaw na binasag yung hangganan ng katotohanan at yung reality at fantasy. Kasi mangkukulam, pwede natin siya masabing fantasy, pwede rin siyang totoo. At ang pangalawa ay pinaglalaruan yung katotohanan. Kumbaga, yung katotohanan nung una ay mangkukulam si Aling Binang na nangkukulam, ganyan. Tapos kasi nakita nila sa storya na nagtitirik siya ng kandila sa labas ng bahay nila, 3 kandila. Pero yung pala ay pinagtitirik niya pala ng kandila kasi birthday o kaarawan ng mga anak niya. Kaya yun na lang siguro yung paraan niya para ma-celebrate. At pasok pa din sa postmodernismo, intertextuality at paggamit ng popular culture. Bakit nga ba? Kasi yung kwento kasi ay may halong detective fiction na hinaluan ng folklore.
yung folklore natin ay yung mangkukuglam. Sa paghalo ng genre plus traditional na paniniwala, nagamitan siya ng technique ng postmodern na intertextual at genre mixing. Naway marami kayong natutuhan at natutunan sa novel vlog natin sa dalawang gawa niya sa dalawang gawa ni Bernalyn Hapin sa Strillo, ang Detective Boys of Masangkay. Ang unang natalakay natin ay yung unang gawa niya, Mangkukulam, at sa susunod na araw natin gagawin ang kanyang pangalawang libro na ang Closed Door Mystery. Tayo'y magmumotor sa makasada ng Sikihor at magsigawan tayo na parang nasa horror. Tayo'y makatay ng tao, sabay isa lahat iadobo. Huwag ka lang magsabi ng totoo. Ibabalik kita ng buong buo. Pangako yun sa'yo, sa'yo lang ang puso ko. Kahit kainin mo, magduduga tayo, kimilang wawayan. Di ako masamang tao, pumapatay lang ako ng kalungkutan ko. Pati ng sa'yo